Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. PNP-HPG nag-deploy na ng mga tauhan para sa inaasahang dagsa ng mga motorista sa Metro Manila, ngayong holiday season. Handang umalalay ang Philippine National Police Highway Patrol Group sa mga traffic enforcer sa EDSA, at iba pang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ito'y dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista ngayong papalapit na ang Pasko, at kaliwat kanan na rin ang mga Christmas party. Ayon kay PNP-HPG Director Police Brigadier General William Segon, aabot sa 60 mga pulis mula sa kanilang hanay ang ipakakalat sa lahat ng estratehikong lugar, partikular na kung saan madalas magbara dahil sa dami ng mga motorista. Mahahati aniya ang shift ng mga ito mula umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sinabi pa ni Segon, hindi lamang sa mga pangunahing lansangan asahan ang presensya ng HPG kundi maging sa mabuhay lanes sakaling kailanganin ng Metropolitan Manila Development Authority. Samantala, Lady Solan, nanawagan sa publiko, huwag magkalat ng fake news. Nanawagan si Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro sa publiko, na huwag magkalat ng fake news at maniwala lamang sa mga mapagkakatiwalaang source. Ito'y matapos ikalat ang maling balita na na-stroke si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Iginiit ni Luistro ang pangangailangan na beripikahin muna ang isang impormasyon bago ito ikalat upang hindi magamit ng mga taong nais lamang manira at guluhin ang bansa. Nanawagan din si Luistro sa lahat ng stakeholders gaya ng media, social media platforms, at sa publiko na manatiling maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap. Hinimok din ni Luistro ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon sa mga official channel, at mga lehitimong news outlet. Sa iba pang balita, FPRRD, hindi na kailangang imbitahang muli sa House Quadcom hearing sa December 12. Hindi na umano kailangan pang muling imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee sa December 12, kaugnay sa investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa kampanya kontra ilegal na droga ng nakalipas na administrasyon. Ito ang inihayag ni House Quad Committee Overall Chairman Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Aniya, napiga na ng mega panel ang dating Pangulo ng sapat na impormasyon. Ibig sabihin, ang pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa committee hearing noong November 13, ay ang una at huli na nitong pagdalo. Paliwanag pa ng mambabatas na sa loob ng 13 oras na pagdinig ay narinig na ang mga nais nilang marinig, kung saan ilan sa mga ito aniya ay nauna ng ibinunyag o inamin ng dating Pangulo, sa naging pagdinig noon sa Senado. Matatandaan nga na nauna nang dumalo ang dating Pangulo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong October 28, kung saan nagbigay ng napakahabang testimonya ang dating lider ng bansa. Samantala, sinabi din ni Congressman Barbers na magpapatuloy pa ang House Quadcom sa pagsasagawa ng mga pagdinig hanggang sa susunod na taon, kaugnay sa mga kaso ng EJK sa ilalim ng Duterte Drug War. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.